Tayo ngayon ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. At ito po ngayon ay ang ikalawang bahagi ng chapter 5. Ang title po nito ay God's Grace Through Christ over Adam's Sin. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So binasa po natin, kung nare-recall po ninyo yung binasa natin, 10 verses po siya. Sa loob ng 10 verses na yon, halos pa ulit-ulit yung gustong ipunto ni Pablo sa second half na ito ng chapter 5. Pag binabasa mo to, parang paulit-ulit yung idea. Yun at yun yung gustong ipunto ni Pablo. Pero habang inaaral mo, habang nakikita mo yung mga katotohanan nito, mas na-appreciate po natin yung ginawa ni Jesus Christ para po sa atin. Kaya po dito sa ating pag-aaralan, sa mga talata na ito, doon sa ginawa ni Adan at anong ginawa naman ng Panginoong Hesus. Sabi dito sa mga talata na ito, kung ano yung nawala sa atin dahil sa ginawa ni Adan, higit lalo yung dami ng nakamtan or makakamtan ng isang tao dahil sa ginawa ni Kristo. Verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Okay. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan nino? Ni Adan. At dahil sa kanyang pagkakasala, pumasok naman ang kamatayan. At ang kamatayan na ito, hindi lamang po sa kanya, kundi naging kamatayan para sa lahat ng tao. Alam niyo po ba na nilikha ng Diyos si Eva at Adan? They are not supposed to die. Perfect. And yet, sa kabila ng perfection na yon, sa desire ng Diyos, sa paglikha niya kay Eva at Adan, andun din yung kanyang pagbibigay sa kanila ng kalayaan. Malaya sila sa actions na gusto nilang gawin. Hindi naman po lingid sa atin kung pupuntahan po natin yung Genesis, di ba? Sa creation. Nung nilikha po ng Diyos si Adan, unang nilikha si Adan binigay niya ang kalayaan. Tama po doon yung pagbibigay ng Diyos ng utos. Adan, maaari mong kainin lahat ng bunga ng punong kahoy na naririto sa paraiso. Liban sa isa. Sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin yan. Sa oras na kinain niya, sa oras na kinain mo yan, walang sala, ika'y mamamatay. Then after nun, nilikha naman ng Diyos si Eva. Pinatulog si Adan, humugot ng tadyang, at nilikha si Eva. Sinabi ba ng Diyos kay Eva yung utos? Hindi natin makikita sa Bible na direktang sinabi ng Diyos kay Eva ang utos. And yet, responsibilidad ni Adan si Eva. Anong nangyari? Natukso si Eva. Si Eva ang nilapitan ng ahas. Pero, alam natin na sa kabila ng hindi man direktang sinabi ng Diyos kay Eva, Eva, huwag niyo kakainin yan. Alam ni Eva yung utos ng Diyos. Kasi sabi niya, nung sinabi ng ahas, totoo ba na sinabi ng Diyos na hindi ninyo pwedeng kainin ang mga bunga ng punong kahoy? Yung tinitwist ni Satanas yung katotohanan. Alam ni Eva, hindi, sabi ng Diyos, pwede namin kainin. Huwag lang hahawakan o nihihipuin. So, twisted na rin yung sagot niya. Kasi ang sinabi ng Panginoon, maaaring kainin lahat, liban sa isa. Pero parang nagkabuhol-buhol na yung sagot ni Eva kasi in-entertain niya ang Diablo. Alam niyo sa buhay po natin, ganun din Kahit mananampalataya ka na. Kaya nga sabi ni Paul walang mananampalataya na pwedeng magmalaki na matatag siya sa kanyang pananampalataya. Naman bakit? Hanggat nabubuhay tayo, pwede tayo mahulog sa tukso ng kalaban. Pwedeng gamitin ng demonyo kahit nakapatid mo sa Panginoon. Hindi nga, totoo. Tignan na lang po natin si Peter. Sinabihan siya ni Jesus Christ,
lumayo ka, o get behind me, Satan. Pero sa puso ni Peter, gusto niyang ingatan, gusto niyang protektahan ng Panginoon. Kasi sabi niya, Lord, hindi pwede mangyari sa yan. Hindi ka maaano. Kasi nagpapaalam ng Panginoon, dadaanin niya yung mga bagay-bagay eh. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Get behind me, Satan. Ang mundo yung iniisip mo. Kasi ang gusto mangyari ni Peter, by his heart, talagang gusto niyang protektahan ng Panginoon ng kanyang guro. Pero unknowingly, yung gusto ng Diablo, yung gusto mangyari ni Peter. Hadlangan yung pagpunta ni Jesus Christ dun sa krus. Kaya sa ating mga mananampalataya, no, pwedeng mangyari po yun. Kahit mananampalataya ka na, pwede ka pa rin mahulog dahil tinatrabaho po tayo ng kalaban na mahulog sa pagkakasala. Anong nakamta natin nung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, di ba? Kaligtasan. At itong kaligtasan na ito, may kakambal po ito, kagalakan. Amen. The joy of salvation. Pero, dahil sa pagkilos ng kalaban, na nahuhulog ka sa kasalanan, o dinudurog ka niya sa pamamagitan ng mga circumstances sa buhay mo, nagagamit po ng kalaban yan upang mawala yung kagalakan mo sa Panginoon. Okay? So, babalikan po natin si Eva. Kaya po tayo napunta doon kasi sabi ko, si Eva in-entertain si Satanas. In-entertain niya sa anyong ahas. Sabi niya, oo nga, no, mukhang maganda nga itong kainin. Mukhang masarap. At saka kapag kinain ko yan, magiging marunong ako katulad ng Diyos. Yan ang nangyari. Kaya kinain niya yung ipinagbabawal ng Diyos. At binigyan niya ang kanyang asawa. So, gampanin po ni Adan na protektahan at ingatan si Eva na hindi sana nangyari yun. Pero ang lahat ng yan ay tapos na. Yung nilalaman ng Biblia, kompleto na. Yung ibang ngalang bahagi ay hindi pa nangyayari. The rest is history. Kaya pag kagat nila sa bunga ng ipinagbabawal ng Diyos, pumasok ang kasalanan. Anong sabi? Pag ginawa nyo yan, walang sala, kayo'y mamamatay. Pagkagat ba nila, nung nalinok ba nila yung bunga, namatay na sila, hindi sila tumimbuwang, hindi sila bumulagta para mamatay agad. Siyempre, the dying process, doon na nagumpisa. Later on, kalaunan, mamamatay din si Eva at Adan. At ang lahat ng tao ay mamamatay na rin. Pero anong naging bunga ng disobedience na yon? Spiritual death. Pagpasok ng kasalanan, nagbunga ito ng kamatayan sa lahat. Dahil ang lahat ng tao ay nagmana ng kasalanan ni Adan. Kaya ang lahat ng tao ay may likas na pagiging makasalanan. Tignan ninyo ang inyong mga anak, tignan ninyo ang inyong mga sarili. Bata pa lang po tayo, meron na tayong ginagawang kasalanan kahit hindi tayo tinuruan. Alam niyo ba yon? Walang magulang na tinuruan ng kanyang anak na magsinungaling. Pero ang bata, pag nangatwiran, by nature, nagagawa niyang magsinungaling. To reason out, to justify kung anong ginagawa niya, to blame the fault sa ibang tao. Bata yan. Dahil likas ng tao yan. Diba ang bata, gusto niya, akin lang to, ako, ganyan. Makasarili. Madamot. Tinuruan ba yan? Hindi. Likas yan. Kaya ito'y bunga ng ginawa ni Adan. No? Bunga ng pagkakasuway ni Adan sa utos ng Diyos. So dito sa mga unang verses, pinapakita ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo kung ano yung nangyari. Bakit ganun? And yet, hindi tumigil ang Panginoon. Nag-provide siya ng better solution. Better option sa nangyari na yan dahil sa ginawa ni Adan. Okay? Lumaganap daw, o dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sa ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan.
Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. No? Habang inaaral ko po ito, nag-sink in din sa akin, oo nga no. Kasi tayong mga tao, alam niyo ba, ang akala natin, yung kasalanan, kailan nag-start na sinuway ng tao? Nung ibinigay yung Ten Commandments. Parang na-overlook lang natin. Di ba? Pero ang sinasabi nga dito, ang kasalanan ay nandyan na. Kaya nga ang tao namamatay eh. Before pa dumating si Moses, kailan binigay ang Ten Commandments? Di ba kay Moses? No? Kay Moses ibinigay ang kautusan. Pero bago dumating kay Moises, sa panahon pa ni Adan na nagkasala siya, hanggang sa mga sumusunod na generation, ang tao namamatay. Dahil sa ang tao ay may kasalanan. 1,000 taon ang lumipas from Adam bago ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero ang tao ay nakakagawa ng kasalanan. Kaya siya ay may kamatayang spiritual. Sino lang po ba? Sabi doon na may part ng Genesis. Sino lang po ba yung namuhay na naging kalugod-lugod sa Diyos? Si Noe. Diba? Kasi ang lahat ng tao noon, puro kasamaan, puro kasalanan ang gustong gawin sa mundo. And yet, Noe, found favor in the eyes of God. Kasi siya na lamang po yung natitirang matuwid ng panahon na yun, bago dumating ang baha. Okay? Nariyan na ang kasalanan, nariyan na ang kamatayan from Adam, bago pa man dumating ang law o yung Ten Commandments na alam natin. Ang sabi sa Ephesians 2 verse 1, in connection doon sa kamatayan. Kung tutuusin sana, kung hindi nangyari yon, wala ito. Sabi sa Ephesians 2:1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan at mga pagsuway. Patay tayo dahil sa ating kasalanan at pagsuway. Patay saan? Spiritual. Sa harapan ng Diyos, we are dead. Spiritually dead. Kasi makasalanan tayo. Pangalawa, Hebrews 9:27, ang sabi, itinakda sa tao ang minsang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Dahil pa rin sa kasalanan, kaya ang tao ay minsang itinakda na mamamatay. So everybody will experience death. Kamatayan. Sa Revelation 21:8, subalit, para naman sa mga duwag, taksil, nakikiapid, mangkukulam, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay ang lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Okay, so, ang mga tao po ay maaaring dumanas ng isang pagkasilang at dalawang kamatayan. O dalawang pagkasilang at isang kamatayan. Isang beses ka na ipapanganak, iniluwal ka ng anak ng nanay mo. Kailan ka mamamatay? Yun yung end ng physical body mo, mamamatay ka. Pero kung lumaon ng buhay mo, bago ka abutin ng kamatayan, na hindi mo sinampalatayanan ng Panginoon, hindi ka sumampalataya kay Kristo, kailan yung second death? Sabi dito, ang kahihinatnan ng mga suwail, ng mga duwag, ng mga sinungaling ay ang lawa ng apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Kaya po, yung daranas ng dalawang pagkapanganakan at isang kamatayan, ito po yung mga taong sumampalataya sa Diyos. Unang kapanganakan, iniluwal ka ng nanay mo. Pangalawang kapanganakan, kailan niya? Nang sumampalataya ka sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kailan yung kamatayan? Isang kamatayan lang, ito po yung kamatayan ng ating physical body. Wala nang kasunod na kamatayan yan dahil ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus, after death ng katawan, nandun na sa magandang lugar na iginiyak ng Diyos para sa atin, sa kanyang kaharian. Gayunpaman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Sino ba yung darating? Nung time na sinasabi yung sa Revelation, sa Genesis, sino po ang dumating? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Subalit, magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming taong namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos
ay mas dakila, gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob na ito ay higit na dihamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway, subalit kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. So kung titingnan po natin yung tinakbo ng verse 12 hanggang 21, puro contradicting po yan. Kung anong ginawa ni Adan, ito ang sinagot ng Diyos. Anong ginawa ni Adan, ito ang bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuturing na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay para sa lahat. Okay. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay napapawalang sala dahil sa pagsunod rin ng isang tao. So napapansin nyo, no? Mga ginawa ni Adan, ginawa naman ng Panginoon. So, negative, may positive dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Okay? 2021, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit kaya binigay ng Diyos ang kautusan ng panahon ni Moises? Pag sinunod nyo ba yan, maliligtas kayo, makakarating na kayo sa... Hindi. No? Nung dumating ang kautusan, doon mas nakita na ang tao ay makasalanan. Nung panahon na bago dumating sa time ni Moses, makasalanan na ang tao eh. Bakit nalaman ng tao na makasalanan sila? Ever since naman ang tao may konsensya. Diba? Kahit wala pang kautusan, alam nila yung mga ginagawa nila ay kasalanan. Kaya nung si Noe na ginagawa yung barko, yung arko, mahigit 100 taon niya ginagawa yun, ipinapahayag niya ang salita ng Diyos. Mas gusto ng mga tao gawin yung mga kahalayan, kamunduhan. Ayaw nilang sundin ang kalooban ng Diyos, ayaw nilang gawin ng mabuti. No? Tapos nung dumating ang kautusan, ibinigay ang 10 Commandments, mas lalong nakita ng tao ang kanyang pagiging makasalanan. So, ibinigay po ang kautusan upang lalong ipakita sa tao kung gaano siya makasalanan. Dahil wala naman talagang sinasabi ang Bible na kapag sinunod nyo ang kautusan, sundin ang 10 Commandments, makakarating kayo sa langit. Wala. Don't be deceived. Huwag kayong malilinlang dahil ang nakagisnan natin, magpapakabait ako, makakarating ako ng langit. Malaking kalokohan, kasinungalingan. Ang pagpunta ng tao sa piling ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil po sa kanyang biyaya. No? Hindi dahil natuwa ang Diyos sa iyo kasi mabait ka eh. Natuwa ang Diyos kasi ang gaganda ng mga ginagawa mo. Hindi. Dahil yun sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ibinigay niya ang kanyang anak. Pangbayad sa iyong kasalanan. Pangtubos sa iyo sa kapahamakan sa impyerno. Okay? So, ang tanong, parang naging unfair ba ang Diyos? Kasi, tignan nyo nung si Adan ang nagkasala, lahat ng tao apektado. Pansin nyo? From Adam hanggang lahat ng isinilang may ng kasalanan at mayroong likas na pagiging makasalanan. Pero nung sa ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabayad sa cross, bakit parang hindi yata para sa lahat? Though ang katotohanan na namatay si Jesus Christ sa cross para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pero babalikan pa rin po natin yung ibinigay ng Diyos kay Eva at Adan sa hardin ng Eden. Ano ibinigay? Free will. Kalayaang
mamili, kalayaang magdesisyon para sa kanilang buhay. Ngayon, ang Panginoong Hesus, sagot niya yung kanyang ginawa sa mga nagawa ni Adan. Parang unfair yata. Bakit nung kay Adan, lahat damay? Nung kay Jesus Christ, hindi lahat damay. Parang unfair, di ba? Pero hindi. Hindi siya unfair. Kasi kung unfair ang Diyos, walang kaligtasan. Lahat tayo impyerno na kagad. Anong pinairal ng Diyos? Habag at biyaya. Amen. Mercy and grace. Kinahabagan tayo ng Diyos. Sa kalagayan nating makasalanan, mapaparusahan. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan, ibinigay niya ang anak niya. Yun ang pinambayad sa ating kasalanan. May ginawa ba tayo para i-deserve yun? Wala tayong ginawa. Pero out of the goodness of His heart, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, pinili niya na magbayad ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Pero kahit na po yung ginawa ng Panginoong Hesus ay para sa lahat sana ng tao. Tawag dito, ito yung provision ng Diyos para ang tao ay makamtan ng kaligtasan. Kaya lang nga, andun nga pa rin po, hindi natin iaalis yung free will. Yung kalayaan mong tanggapin itong biyayang inaalok ng Panginoon or tatanggihan mo yung biyayang inaalok ng Panginoon. So God was not unfair. Naging makatarungan po ang Panginoon and yet nagbigay pa siya ng habag at biyaya. Okay? Kasi yung iba sabihin, napaka-unfair naman ng Diyos kay Adan. Lahat damay, pero sa ginawa ni Jesus, hindi lahat damay. Binigyan po, pwedeng lahat damay. Kaya lang, pinili ng tao na magtiwala sa relihiyon, magtiwala sa sarili, magtiwala sa sinasabi ng ibang tao. Ang kailangan nating pagtiwalaan ay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabihin pa, di patas. Tignan mo yung sarili mo sa salamin. Ano ba yung pinagkagagawa mo sa buhay mo? Diba? Lahat tayo. Anong ginawa natin? Pinili natin ang magkasala. We chose to sin. We chose to disobey. Tapos sasabihin mo, unfair ang Diyos? Hindi. Sa mga ginawa mo, mapapatunayan na likas mo kasi yan. Tignan po natin yung next. Yan. So, ito po yung halos buod nung 12 to 21. Lahat ng ginawa ni Adan, yung kasalanan niya, yung pagsuway niya, ano yung bunga? At yung ginawa namang pagsunod ng Panginoong Hesus sa Ama, para kanino? Para sa atin. Okay, tingnan natin, no? Sa pagsuway ni Adan, pumasok ang kasalanan, gaya ng binanggit kanina. Sa pagpasok ng kasalanan, nandoon ang kamatayan. Dahil ang pangako, pag ginawa niya, walang sala, kayo'y mamamatay. At gayon din sa kamatayan, spiritual. No? Spiritual at saka physical death, daranasin ng bawat tao, merong judgment. May kahatulan. Sa lahat ng hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus, tatanggapin niya ang kahatulan habang panahon na siya ay taranas ng kaparusahan sa impyerno. Ibinasa ko kanina, Revelation 21, no? Daranasin ng mga suwail, mga duwag, mga sinungaling, ay ang dagat-dagatang apoy at asupre na pangalawang kamatayan. Yan ang bunga ng ginawa ni Adan. Ano naman ang bunga ng ginawa ng pagsunod ng Panginoong Hesus? Una, biyaya. Kinahabagan tayo ng Diyos kasi wala tayong magagawa. Kahit anong pagsusumikap mo, kahit na magulang ka, gumawa ka ng sacrifice para mailigtas ang anak mo, walang kwenta yan sa harapan ng Diyos because lahat tayo ay makasalanan. Wala sa ating kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Isa lamang ang naging katanggap-tanggap sa Diyos. Isa lamang ang naka-please sa Diyos. Walang iba kundi ang kanyang anak na hindi nagkasala kahit minsan. Ang sacrifice na ginawa ni Jesus Christ para sa atin, God accepted it. Kaya sa ginawa ng Panginoong Hesus, tumanggap tayo ng biyaya. Ano ba yung biyaya? Something that we do not deserve, pero tinanggap natin.
Kasi ano ba yung deserve natin? Kaparusahan. Pero ang binigay sa atin, hindi yung deserve natin kaparusahan, kundi ano? Biyaya or grace ng Diyos. Okay? Dahil dito, sa ginawa ng Panginoong Hesus, kanina inaalala natin during Lord's Supper, no, yung laman ng saro, yung larawan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya ang lahat ng sa Kanya ay sumampalataya, natanggap yung kapatawaran sa Kanyang mga kasalanan. Past, present, and future sins, bayad na lahat ni Jesus Christ yan doon sa cross. At sa kapatawaran ng kasalanan, andun nga po yung natanggap mo yung kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa mga problema, sa mga sakuna sa mundo na to? Hindi. Kaligtasan ng iyong kaluluwa para hindi ito mapunta sa impyerno, kundi ang iyong kaluluwa ay makarating doon sa langit, sa piling ng Diyos sa Kanyang kaharian. At sa kaligtasan nito, you and me, dahil sa sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, dahil sa Kanyang biyaya, we are declared righteous. We are justified. Yun, pala yung term. Pinawalang sala. We are declared sinless. Kasi yung sin natin, nasa na? Bayad na sa cross. Kayo mga taong hindi nakakaalam ng gospel, hindi pa rin nila maintindihan na pwede nilang panghawakan na sila'y makakarating sa langit. Kasi the most common answer, hindi ko alam kung makakarating ako sa langit pag namatay ako kasi meron akong kasalanan. Kasi hindi niya alam na yung kasalanan na yun ay bayad na ni Jesus Christ saan? Doon sa cross. Dala na ng Panginoong Hesus sa cross yung kasalanan ng bawat isa. Okay? So, pinawalang sala na po ang lahat ng sumampalataya. Sa ginawa ng Panginoong Hesus, sa Panginoong Hesus mismo, pinawalang sala na. At ngayon, ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Kung paanong tignan ng Ama ang kanyang anak, ganun na rin ang tingin ng Ama sa iyo. Dahil ikaw ay nilukuban na ng Panginoong Hesus ng kanyang katuwiran. His righteousness is imputed to you dahil sa iyong pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Ito po ang puso ng Diyos, no? Sa kabila ng ginawa ni Adan, andun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ng iba, bakit ganun? Kung talagang mabuti ang Diyos na yan, bakit niya hahayaan na may mga tao mapahamak sa impyerno? Dumanas na walang hanggang kaparusahan. Kung talagang mapagmahal siyang Diyos, sabi nila. Kasi hindi po nila nakikita na ang Diyos ay banal. Galit siya sa kasalanan. Kailangan pa rin umiral ang hustisya. Kaya nga, sa atin ba siningil yung hustisya? Hindi. Sa anak niya na nga siningil yung hustisya. Ito ang puso ng Diyos. Gusto niya tayo na makapiling sa kanyang kaharian. Kasi kung hindi niya gusto, ba't niya ibibigay yung anak niya? Gusto niya tayong lahat makasama doon. Kaya binigay niya yung anak niya, pangbayad para sa atin. Ginawa ng Diyos yung hindi natin kayang gawin. Iligtas tayo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, pero ginawa ng Diyos ang hindi natin kaya, ang pagliligtas sa atin. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Diba? So yung kalayaan, di ko alam kung meron pa dito sa kasama natin ngayon na hindi patunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. The free will that God gave Adam and Eve is the same free will na ibinibigay sa atin ng Panginoon to decide to accept the grace of Jesus Christ or tanggihan ang biyaya ng Diyos. May kalayaan po ang bawat isa na magdesisyon. Tatanggapin mo o tatanggihan mo ang biyaya. Tandaan po ninyo yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Para sa lahat ng tao yan. Para sa lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao makakamtan yan. Bakit? Ang iba, ano naging desisyon ng karamihan? Tanggihan ang ginawa ng Panginoon. Kapatid, ito po, sabi ni Jesus Christ, you must be born again. Gumano, no? What? Ibig sabihin, papasok ako sa isang relihiyon ng born again? Hindi!
You must be born again. Kailangan maranasan mo ang muling pagkasilang. Kasi po napakarami po ng tao sa mundo na ito na ang akala pag sinabing born again ay isang relihiyon. Hindi po. Ito po ay pangyayari o karanasan ng isang taong sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya po yung mga taong dumanas, naranasan yung pagiging born again, 2 beses siyang isinilang. 1 beses lamang siyang mamamatay. Pero choice mo pa rin yan. Hindi po ipinipilit ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Pero ibinigay na po niya sa atin ang instruction, ang kanyang mga salita. It's up to us to decide. Mahal po tayo ng Diyos. Yung pinakamahirap gawin, ginawa niya para mailigtas tayo. Pero magmamalaki ka ba? Tatanggihan mo, ayoko nga. Basta magpapakabait ako. Member ako ng religion namin. Gagawin ko yung mga iba't ibang mga bagay na tradisyon. Ayoko nga sumampalataya. Hindi naman sapat yan eh. Marami pong kasinungalingan ng mundo na ito na sinasabi yung ginawa ni Jesus Christ ay hindi sapat. Kaya dapat may gagawin pa ang tao. Kaya mga kapatid, no? Ginawa na po ng Panginoon yung nararapat para sa atin. The question is, saan ba ako mananatili? Doon, nakapailalim sa pagsuway ni Adan? Or pakikinabangan ko yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin? Ang bawat isa ay may kalayaang magdesisyon. Kasi pag ginawa ko dito, pag sumunod ako sa kalooban ng Panginoong Hesus, hindi ko na magagawa yung masasayang bagay sa mundo na ito. Mali yun. Magpapatuloy pa rin ang buhay mo sa mundo na ito. It's just that yung priorities mo lamang ay hindi na yung sanglibutan, hindi mga makamundong bagay na. Ang priority mo na ay ang masunod, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo.